Okay, hello po Attorney Tam. Dito na naman tayo ha. Dito ako ngayon sa South Korea. Cherry blossom pa rin. Inabot pa rin namin yan. Makikita nyo sa gilid. Okay. Ngayon, ang tanong na sasagutin natin. Ha? Attorney, possible ba na warrant muna bago mag-arraignment? Okay. Ang gandang tanong. Dagdagan pa natin. Attorney, possible ba na arraignment muna bago warrant? Alternate, ha? Para sa'yo, kung sino ko man yung nagtanong. So again, ha? Sa tanong na yan, kung possible ba na warrant muna bago arraignment, actually, yan ang general rule. General rule, of course, nilalabas muna ang warrant bago magkaroon ng arraignment. Bakit? Kasi, di ba sinabi ko na nga doon sa mga vlog natin na ito. Yung mga yan, ha? Yung nag-silver button ako, nag-100k subscribers tayo. Sinabi natin dyan na kailan ka isa-set ng arraignment. O yan, isa dyan, kapag nag-bail ka na, okay, or nahuli ka, o sumuko ka. O, bakit ka ba susuko? Syempre may warrant ka nga di ba? Bakit ka bubibail? Syempre may warrant ka nga So, ibig sabihin, naunang ilabas ng korte ang warrant of arrest bago sineset ng arraignment. Yan ang sinabi ko dyan sa vlog na yan. Kaya yung tanong mo na, attorney, possible ba na warrant muna bago mag-arraignment? Natural. Kasi yun naman talaga general rule. Okay? Nag-i-issue muna ang korte ng warrant of arrest. Criminal case ito Criminal case. Hindi tayo nag-uusap dito ng civil case. Criminal case. Okay? And wala na rin tayo sa PI. Wala na tayo sa, hindi yung murang PI. Okay? Wala na tayo sa preliminary investigation. Nasa korte na tayo. Kaya nga warrant at saka arraignment ang pinag-uusapan natin Alisin ko na yung payong. Bahala nang mabasa ako ng ulan. Okay. Huwag kang mag-alala, di tayo magkakasakit. Sanay tayo sa sakit. Anyway, kaya talagang warrant muna. General rule, warrant. And then, pag na-execute na yung warrant, o kaya sumuko na yung sumuko ng kusa, nag-voluntary surrender, nagpiyansa, yung akusado. Tsaka isa-set ng arraignment. O nahuli siya. Na-execute ng police yung warrant. Nahuli yung akusado na may warrant. O di, saka siya isa-set ng arraignment. Alright? Doon tayo sa exception to the rule. Yung pangalawang tanong natin kanina. Attorney, possible ba na arraignment muna bago warrant? Exception to dun sa rule na sinasabi ko. Kung napanood nyo na sana yung vlog natin na kasong walang warrant, ayan yun. Di ba? Saan nangyayari yung arraignment muna bago warrant? Ito, yung sinabi ko dyan sa vlog na yan. Merong mga cases na, unahan ko na kayo, yung mga nasa MTC, yung mga medyo mabababang kaso lang, may mga kaso na hindi agad nag-i-issue ng warrant of arrest ang korte. Okay? Ang ini-issue niya, notice of arraignment. Kung ikaw yung akusado, sesendan ka muna ng notice na may arraignment ka. Maraming instances, maraming kaganapan wherein nauna yung arraignment, tapos dahil hindi naka-attend si accused noong arraignment, doon naglalabas ng warrant of arrest ang korte. So, nauna yung arraignment bago yung warrant of arrest. So, na-get mo? Okay? Panoorin mo itong vlog na to, ha? So,
Either way, pwede. Sa RTC ba, attorney, nangyayari yan? Hindi. Pag yung mga kaso ay pumatak sa RTC, matik yun. Ibig sabihin, naunang warrant. Attorney, nangyayari ba yan sa mga Nobel cases? Malamang talaga. Super. Talagang inuuna ng korte ang warrant of arrest bago mag-set ng arraignment. Naglalabas muna. Pero ano yung pinaka-exception dyan, attorney? Na arraignment agad. Tapos walang warrant, pero nasa RTC. Hindi siya pumatak dun sa kasong walang warrant. Anong exception dyan? Bigyan ko kayo ng isang matinding exception to the rule, ha? Isang matinding exception to the exception to the rule. Nasa RTC yung kaso, mabigat ang kaso, no bail. Oo, pero wala nang warrant. Ano lumabas? Sinet kagad ng arraignment. Paano yun, attorney? Tingnan nyo yung mga kasong warrantless arrest. Ano-ano yung mga kaso na yan? Ayan yung mga drugs case, yung mga na-bypass operation. Mga warrantless arrest, yung mga nahuli sa sugal-sugal, sa mga sabong. Ganyan. Yung mga na-follow-up operation ng mga pulis. Kumari, nangyari yung krimen kanina, hinabol ng mga pulis. Nahuli siya, di ba? Hinuli siya, warrantless arrest, walang warrant of arrest yun. Kulong siya, set na siya ng arraignment pagka nasampahan na siya ng kaso. After ng inquest, panoorin nyo yung inquest. So, exception to the exception yan. Kasi, kahit na mabigat yung kaso, RTC, kahit no bail pa yan, kumari, rape case, nagsumbong yung babae, nirape ako niyan, hinabol na mga pulis. Nahuli ka agad, warrantless arrest. In-inquest, sumampa yung kasong rape. Wala nang warrant, kasi nakakulong eh. Diretsong kulong na siya. Tapos, iseset na siya ng arraignment. Di ba? Wala pang warrant yun, pero nasa RTC. Wala nang warrant, arraignment na agad, nasa RTC, kahit no bail pa yan, nauna yung arraignment. Tony, paano nagkaroon ng warrant o pares? Halimbawa, nanalo sa petition for bail, nakapagpiansa siya, nakalabas siya, tapos nag-jump bail, na-issuean ulit ng warrant of arrest. Di nauna yung arraignment niya bago pa lang siya nilabasan ng warrant of arrest. Diba? Exception to the exception. Ayan matinding matinding example na yan. May general rule tayo, may exception, tapos meron pang exception to the exception to the rule. Saan ka nakakita ng ganun? Ha? So, I hope nakuha mo na yung sagot doon sa tanong. Kayo rin, yung mga layman dyan, para maintindihan yung maigi. General rule natin, syempre, nauna yung warrant bago yung arraignment. Okay? Ang exception to the rule na yan is yung mga kasong hindi na ini-issuehan ng warrant. Notice of arraignment lang dito sa kasong walang warrant ng vlog natin, nandyan yan. Mga sample. Ang exception to exception is kahit na nasa RTC, kahit mabigat yung kaso. Basta yung warrantless arrest, di syempre, hindi na kailangang issuehan ng warrant kasi warrantless arrest na nga eh. So kung sumampa yung kaso sa inquest, nakakulong na siya eh. Diretsong na siya. Iseset na siya ng arraignment. May issuehan na lang siya ng warrant. Kung halimbawang, yun nga, sample, nanalo sa petition for bail, nag-grant yung petition for bail niya. Kaya, kahit na available, mabigat yung kaso, RTC, 200,000, 100,000 yung piyansa niya. Nung nakakulong na siya, na-arraignment na siya, tsaka pa lang siya nakaipon ng pambail niya. Di ibig sabihin, nauna yung arraignment muna. Bago siya ulit na-issue ng warrant nung nag-jump bail na siya. Okay? So, marami pong salamat sa pakikinig. Klarong-klaro yan, ha? Pwedeng mauna ang warrant of arrest, tapos arraignment. Pwede ring mauna ang arraignment bago ma-issuehan ulit siya ng warrant of arrest. Panoorin nyo yung bench. Ganda, no? Ganda sa lugar. Yan ang mga spot ko. Ito ang mga lugar na gustong-gusto kong pinupuntahan para makapag-vlog ako sa inyo ng maayos. At least para ko na rin kayong tinuturo sa ibang bansa, di ba? Okay, so maraming po salamat sa pakikinig. God bless. Ciao.